sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng salibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsimula tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tanong, why do we make the sign of the cross? Palagay ko may mga hindi naman Katoliko ang nagtanong sa inyo ng ganyan. Kayong mga Katoliko, why do you make the sign of the cross? Hindi naman yan pinag-uutos sa Biblia na mag-sign of the cross kayo, di ba? May mga ganyan mga tanong. So why do we make the sign of the cross? I will give you three important reasons why. No? Number one, making the sign of the cross marks us as Catholics. No? Kahit saang bansa kayo pumunta, pag may nakita kayong taong nagsa-sign of the cross, masasabi ninyo, Katoliko yun. No? Katoliko siya. That is our mark as Catholics. No? Kapag pupunta kayo sa western part na Eastern Europe, for example, makikita nyo may pagkakaiba kasi tayo, when we make the sign of the cross, una yung left shoulder, no? Sila right. Anyway, pareho pa rin naman as sign of the cross yun. So that's one reason it marks us as Catholics. Pangalawa, making the sign of the cross is a very practical and convenient way to invoke God, di ba? It's a very simple prayer invoking God. God's protection, no? God's enlightenment. Yan, di ba? Halimbawa, pag dumadaan ka sa harap ng simbahan, kapag may dumalaw ka sa isang may sakit, pag dumalaw ka sa lamay ng isang patay, di ba? May nasunugan, may naaksidente, we make the sign of the cross. Kasi that is a very convenient and practical way to invoke God, to call God's protection, di ba? So yun, that's the second reason. And the third reason is the very important reason. We make the sign of the cross as a public expression that we believe in the three persons of one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. No? So because we believe in the Trinity, ngayon may nagtatanong pa rin, saan nyo naman nakuha yung Trinity na yan? Wala naman yan sa Biblia. Di ba? Ganyan, ano? For example, yung Iglesia ni Cristo, they do not believe in the Trinity. They only believe in God the Father. Pero hindi sila naniniwala na Jesus Christ and the Holy Spirit ay kapantay ng pagka-Diyos ng Ama. Okay? So why do we believe in the Trinity? Yan kasi yung, we are now celebrating the Trinity Sunday. Alam niyo mga kapatid, nung magpakilala ang Diyos sa tao, hindi naman niya sinabi, ako ang Diyos at ako'y may tatlong persona na tinatawag na Blessed Trinity. Wala namang ganun talaga. Alam niyo mga kapatid, bago pa nagpakilala ang Diyos sa tao, ang tao meron ng pakiramdam na merong supreme being. Meron nga silang tinatawag na the God of the mountains, the God of the sea, the God of the thunder. May mga ganyan sila eh. Meron silang concept na behind this creation, there is a supreme being. Kaya lang di nila alam, sino ba yung Diyos na yon? So alam ng Diyos na kung hindi siya magpapakilala sa kanyang sarili, hindi makikilala ng tao ang tunay na Diyos. Kaya nga kumilos ang Diyos, siya'y nagpakilala. So una siya nagpakilala kay kay Abraham. At siya nagpakilala, I am, o Yahweh. So the name of God is Yahweh. I am, ako nga. At itong Diyos na ito ang nagpakilala din kay Moises.
sa panahong ang bayang Israel ay nakaalipin sa Ehipto, na nagpakilala din siya bilang si Yahweh, ang Diyos na nagpakilala dun sa the burning bush, no? At ginamit si Moises para palayain sa pagkaalipin ng bayang Israel. Naglalakbay kasamang bayang Israel hanggang sa makarating sa lupang pangako, at doon ay nakipagtipan ang Diyos sa kanyang bayan. At ito ring Diyos na ito ang nagpakilala na siya ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. At ito ring Diyos na ito ang nagsabing darating ang panahong itinakda na isusugo ang kanyang anak na magkakatawang tao, ang salita ng Diyos. At yun nga ay nangyari, isang dalaga, si Maria, ang isinilang isang anak na lalaki, at ito'y pinangalang Jesus. At ang Jesus na ito, ang siyang nagpakilala sa Diyos upang tawagin ng Diyos bilang Ama. No? Ito rin si Jesus ang nagsabing, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama, sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Itong si Jesus ang nag-alay ng buhay sa krus. Siya'y namatay at muling nabuhay para tayo iligtas sa kamatayan, bunga ng kasalanan. At ito ring Jesus na bago umakyat sa langit ang nangako, huwag kayong aalis sa Jerusalem sapagkat isusugo ng Ama ang Espiritu Santo. No? At ang Espiritu Santong dumating sa araw ng Pentecostes, dala ay kabanalan. Kabanalan para sa mga sumasampalataya. At nang dumating na ang Espiritu Santo, saka lamang naunawaan ng bayan ng Diyos na ito palang Diyos na sinasamba natin ay may tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang Diyos ay nagpakilala unti-unti sa kasaysayan ng kaligtasan. Okay, unti-unting nagpakilala. At ito ngayon ang Diyos na ating sinasamba. Ang Diyos, iisang Diyos, subalit may tatlong persona. Maaring sabihin naman ng iba, paano nyo na masabi na Diyos ang Anak at ang Espiritu Santo? Unang-una, ang katangian ng Diyos, hindi nilikha. At ang katangian ng Diyos ay magkakapantay sa kapangyarihan, hindi nilikha. Balikan natin ang Genesis. Bago palikhain ng Diyos ang langit at lupa, no, paano ba nilikha ng Diyos ang langit at lupa? Hindi ba sa pamagitan ng kanyang salita, no? Let there be light. Di ba ganun? Nilikha ng Diyos ang langit at lupa sa pamagitan ng salita. O sino ba yung salitang yon? Ang salita ng yon, yun din ang nagkatawang tao, ang anak ng Diyos, si Jesucristo. Nung likhain ng Diyos, paano ba nilikha ng Diyos si Adan, ang unang tao? Hindi ba siya kumuha ng lupa, hinubog sa kanyang kamay, at ito'y kanyang hiningahan? Ang hinihinga, no? Balikan natin, nung si Jesus ay muling nabuhay at nagpakita sa kanyang mga alagad, anong kanyang unang ginawa? Hiningahan niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. No? Tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang hininga ng Diyos na siyang lumikha kay Adan, ang hininga din ni Kristo na nagpabanal sa kanyang mga alagad. Kaya ang salita at ang Espiritu ay naroon na sa simula pa ng panahon, hindi nilikha. Sapagkat ang tatlong personang ito ay magkakapantay sa iisang Diyos, magkapantay ng kapangyarihan. Ha? Subalit, may kanya-kanyang pagkilos, may kanya-kanyang pag-iral sa panahon ng kaligtasan. At yan ngayon ang ating sinasampalatayanan. One God in three divine persons, nagpakilala sa bayan ng Diyos ng unti-unti. Naging ganap lamang ang pagkilala natin nang dumating na ang Holy Spirit. So mga kapatid, ngayon sumasambalataya tayo sa tatlong persona ng iisang Diyos. Ano naman ang implications nito sa ating sumasampalataya? Kasi ang pananampalatayang buhay, dapat ay hinuhubog ang ating paraan ng pagtugon, ng ating pagkilos, di ba? Unang-una,
what our faith in the Trinity is teaching us is, number one, we believe that this God is a God of community, a God in communion, a God who lives in community, a community of three, no? A community of three, loving each other. Kaya nga mga kapatid, tayo bilang mga bahagi ng simbahan na ito, tandaan natin, the church is a community. The church is a family. When we say the church is a family, we are talking of relationship. Kasi a family is not a family unless they have a relationship. No? We talk of a relationship. Kaya nga po mga kapatid, tayo dito sa simbahan, tayo nagsisimba pag Sunday, pero kadalasan, di naman natin kilalang isa't isa, di ba? No, I'm sure, hindi naman lahat ng katabi nyo kilala nyo. Unang-una, pag nagsisimba tayo, darating tayo, simula na ng misa. Pagkatapos ng misa, alis na tayo. Wala naman tayong chance na makilala yung mga katabi natin. So kung hindi tayo magkakakilala, mahirap pa tayong tawaging community. Mahirap din tayong tawaging family kasi hindi naman tayo magkakakilala. We are just an assembly of God. So this congregation is an assembly of God, no? Assembly of the people of God, but not yet a community, a communion or family. Yun ang dahilan kung bakit may programang simbahan na dalhin ang simbahan sa sambayanan. No, let us bring the church to the neighborhood, no? We bring the church to the neighborhood. Kasi gone were the days when we say, let us wait for the people to come to church. Sa ibang tao, hindi mangyayari yun. Mamamatay sila, hindi sila nagsisimba. Alam niyo mga kapatid, sa dinami-dami ng mga binyagang Katoliko, ayon sa pag-aaral, 12% lamang daw ang regular Sunday churchgoer. 12%. Tayo, puno tayo sa simbahang ito. Mga Sunday masses natin puno. But let us not be deceived by these numbers because hindi nangahulugan na ito na ang kabuuan. Dahil ayon sa pag-aaral, 12% lamang daw ang regular na sumisimba pag Sunday. Paano na yung 88? Anong gagawin natin sa kanila? Kung aantayin mo magsimba sila, hindi sila magsisimba. So ang gagawin ngayon ng simbahan, we need to bring the church to the people. We need to bring the church to the neighborhood. Kaya nga building ecclesial community, kailangan nating dalhin ang simbahan sa mga tao, lalo na sa mga hindi nagsisimba. At tandaan natin, ang simbahan ay hindi ang struktura, hindi ito gusali. Ang simbahan ay ang bayan ng Diyos. Kung saan may dalawa higit na nagtitipon sa pangalan ni Kristo, andun si Kristo. There is the church. We bring the church to the neighborhood. And that is what we call the program of Basic Ecclesial Community or MSK, maliliit na sambayan ng Kristiyano. No? At pagdating sa BEC, lahat kasali. No? Sa MSK, lahat kasali. Sabihin nyo nga, sa MSK, lahat kasali. Lahat kasali sa MSK. And that is what we celebrate today. Marami kasing mga Katoliko, hanggang ngayon hindi pa rin naintindihan yan. No? Pag sinabing MSK, ay hindi ako kasali dyan kasi membro na ako ng ganito, ministry, nasa organisasyon ako, hindi ako kasali sa MSK. Ibig sabihin, hindi niya naintindihan. Hindi niya naintindihan. Dito sa simbahan, maaaring kasama tayo ng organization, ministry, movements. Pero when you go home to your neighborhood, wala na yun. Pag umuwi na kayo sa inyong tahanan, you are just neighbors. Magkakapitbahay na lamang kayo. Di ba sabi ni Kristo, love thy neighbor? No? Kasi maraming mga magkakapitbahay, nagbabangayan, nag-aaway. So the biggest challenge is love your neighbor. So that is how we bring the church to the people of God, no? Yan, a God in communion is a God of community. That's number one. Ikalawa, ang Diyos na may tatlong persona, may kanya-kanyang pagkilos, may kanya-kanyang pag-iral sa ating kasaysayan ng pagliligtas.
Magkakaiba, subalit iisa pa rin. So anong lesson nito sa atin? That there can be unity even in diversity. Pwede magkaisa kahit na magkakaiba. Tayo bilang mga tao, madalas ang una nating nakikita sa isa't isa ay ang ating pagkakaiba-iba. At dahil doon, nakikita natin, ay hindi ako pwedeng, we cannot be one because we're different from each other. For example na lang, yung pagiging, may mga taong very regionalistic. Ay ako, ang kaibigan ko lang mga kapwa akong Bisaya. Ako, kaibigan ko lang mga kapwa ako Bicolano. Ako, kaibigan ko lang mga kapwa ako Ilocano. May mga ganun eh. Kasi tinitingnan natin yung pagkakaiba-iba. Alam niyo po mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos talaga na we are unique beings. Magkakaiba talaga tayo. Nilikha ng Diyos yan. Meron akong nagagawa na hindi nyo kayang gawin. Meron kayong nagagawa na hindi ko naman kayang gawin. Kaya kailangan ko kayo, kailangan nyo ko. We may be incomplete persons, but together, we make each other complete. That's the beauty. That's the beauty of being a community. Together, all imperfect people, but together, we make each other complete. No? So that's the beauty. So wag nating tingnan ang ating pagkakaiba para maging dahilan ito ng pagkakahiwa-hiwalay. Ang ating pagkakaiba ay dapat tingnan natin in terms of complementarity. No? We complement each other. Kung ano man ang iyong pagkukulang, kaya kong punuan yan. Kung ano man ang aking pagkukulang, kaya nyo rin punuan ito. And together, we make each other complete. No? So yan ang lesson. There is unity even in diversity. So ngayon nga, pinagdiriwang natin ang linggo ng BEC or MSK. Sana po ay maging mahalaga na ito para sa atin. And let us be active part in building the church, the basic ecclesial community in our own neighborhood. Kailangan support tayo. No? Kapag kumikilos ang MSK sa ating mga pamayanan, dapat support tayong lahat. Amen? Mamaya na natin gagawin ang pagtatalaga sa ating mga MSK leaders. So tumayo tayo at pahig natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan